Kinabukasan pagkatapos ng matagumpay na paghawak sa lahat ng nangyari sa bundok Chainbai, nagsimula nang bumaba ang Heavenly Demon Divine Cult sa matatarik, magaspang na mga dalesdis ng bundok, habang ang napakalaking hanay ng mga martial na artista ay bumababa, ang mga tagubilin ay ipinasa sa mga hanay na ang unang grupo na makarating sa ibaba ay magsisimula ng agad na maghanda ng kampo upang mapaunlakan ang mga bumababang kultista. Nakatayo sa isang tahimik, nababalutan ng nyebe na Tagaytay, pinanood ni Jin Yuwon ang huling ng grupo na nagmarcha pababa sa daan bago lumingon kay Moonko, na nakatayong tahimik sa tabi niya, at marahang tinanong kung maaari na ba niyang sabihin sa kanya ang sinubukan niyang sabihin kanina. Sa sandaling yun, ang mukha ni Moonko ay namula ng malalim na pulang-pula, at nalulula sa kahihiyan. Nakatayo siya doon na namumula ng husto, halos wala sa sarili habang nagpupumilit na mahanap ang kanyang mga salita. Nang makita siyang nagyelo sa gayong hindi karaniwang, nalilitong estado, muling tinawag siya ni Yuwon upang makuha ang kanyang atensyon, huminga ng malalim at nanginginig habang patuloy na namumula. Sa wakas ay tinipon ni Moonko ang kanyang lakas ng loob at tinanong si Yuwon kung naisip na ba niyang maging isang ama. Ang malamig, sariwang kapaligiran sa tuktok ng bundok Chainbai ay biglang naging halos mahiwagang, ngunit si Yuwon mismo ay lubos na natulala sa kanyang mga salita. Mabilis na pamitik ang kanyang puso habang humakbang siya pasulong, marahang ngunit matatag na hinawakan siya sa mga braso, at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumingin sa kinakabahan, kumikislap na mga mata ni Moonko, agad na naunawaan niya ang katotohanan, at napagtanto ng may ganap na katiyakan na siya ay magiging isang ama. Nalulula sa hindi maipaliwanag na kagalakan, agad niyang hinayla si Moonko sa isang mahigpit, protektibong yakap. Gayunpaman, sa mapalad na sandaling yun, ang malamig na abiso ni Nano ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Babala, may nakitang panganib, isang maliit, nakamamatay na karayom ang humiwa sa nagyayelong hangin ng diretso sa likuran ni Moonko. Ngunit sa hindi makataong bilis, inabot ni Yuwon at walang kahirap-hirap na nahuli ang projectile sa pagitan ng kanyang mga daliri. Humigop si Moonko sa pagkabigla habang ang ekspresyon ni Yuwon ay agad na dumilim sa galit na protektibo. Bago siya makakilos, isa pang mensahe ang kumislap sa harap ng kanyang mga mata. Isang individual na nakasuot ng suit sa stealth mode ang nakita, gamit ang multi-spectrum vision ni Nano. Mabilis na nascan ni Yuwon ang nalalatagan ng nyebe na paligid, tinukoy ang eksaktong lokasyon ng nakatagong umaatake, dinurog ang maliit na karayom sa pagitan ng kanyang mga daliri, at sumugod sa target matapos sabihin kay Moonko na maghintay. Sa isang kisap mata, lumitaw siya ng diretso sa harap ng nakatagong figura, hinawakan siya sa lalamunan bago pa siya makareact, at ibinuhos ang kanyang enerhiya sa katawan ng lalaki, na naging sanhi ng pagmalfunction ng stealth technology at pagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Habang kumukupas ang distortion, nanlaki ang mga mata ni Yuwon sa hindi makapaniwala, agad niyang nakilala ang mukha sa harapan niya bilang ang mismong lalaking nagtanim ng nanomachine sa kanya ilang taon na ang nakalipas, ang kanyang sariling inapo mula sa malayong hinaharap. Direktang tinitigan siya, tahimik na binigkas ni Yuwon ang isang pamilyar na titulo, Direktor Chin. Nang marinig ang mga salitang yon, si Direktor Chin ay natigilan, halos hindi siya makapaniwala na nakilala siya ni Yuwon sa kabila ng malawak na pag-iingat na ginawa niya upang burahin ang bawat bakas ng kanilang organisasyon sa hinaharap mula sa database ni Nano. Mabilis ang kanyang mga iniisip habang nagtataka siya kung ang timeline mismo ay nagbago. Ang kanilang orihinal na misyon ay lumihis na ng husto pagkatapos niyang maglakbay sa Alcan Island na inaasahan na makita ang North Sea Ice Palace na nawasak, ngunit natuklasan na ito ay aktibong itinatayong muli sa halip. Dahil ang kasaysayan ay nagbago ng labis, hindi niya maiwasang maghinala na ang Blade God 6 Martial Clan ay nakialam sa timeline. Samantala, hinigpitan ni Yuwon ang kanyang bakal na pagkakahawak sa lalamunan ng lalaki. Itinaas siya ng bahagya sa hangin habang si Direktor Chin ay desperadong nagpumilit na huminga. Pumikit, hiniling ni Yuwon na malaman kung bakit niya tina-target si Moonko. Humihingal sa ilalim ng presyon, nagpumilit si Direktor Chin na ipaliwanag na hindi niya nilayon na saktan siya at nagpaputok lamang ng tranquilizer needle upang pansamantala siyang patulugin. Sa sandaling yon, nakumpleto ni Nano ang pagsusuri nito. Kumpleto ang pagsusuri, ang projectile ay isang tranquilizer needle na idinisenyo para gamitin sa TG-3100 na baril. Bagamat naunawaan ni Yuwon ang kahulugan ng tranquilizer mula sa konteksto, tahimik siyang nagtaka kung ano ang baril. Agad na sumagot si Nano, isang sandata na naglulunsad ng mga projectile gamit ang puwersa na nalilikha ng sumasabog na pulbura.
ang impormasyon sa paggawa at teknikal na mga schematics ay kasalukuyang nakalock ng sistema. Sa sandaling yun, naabutan ni Monko at tumigil sa likuran ni Yoon, ang kanyang mga mata ay nagbabago ng may hinala sa pagitan ng dalawang lalaki, hawak pa rin ang manghihimasok sa lalamunan, hiniling ni Yoon na malaman kung bakit niya sinubukan siyang patulugin sa una, habang tinanong ni Monko kung ito nga ang taong nagpaputok ng karayom sa kanya. Nang marinig ang kanyang boses ng napakalapit, natagpuan ni Yoon ang kanyang sarili na walang masabi, nagtataka kung paano niya maipapaliwanag na ang isang inapo mula sa malayong hinaharap ay sinubukang barilin siya ng pampatulog na dart. Naramdaman ang awkwardness, tahimik na ipinadala ni Direktor Chin ang kanyang boses ng diretso sa isip ni Yoon, ipinaliwanag na ang komplikasyong ito ay tiyak kung bakit niya sinubukan na patulugin siya, at hinimok si Yoon na hilingin sa kanyang nasasakupan na umalis upang makapag-usap sila ng pribado. Nang marinig ang salitang nasasakupan, napagtanto ni Yoon na si Direktor Chin ay tila walang ideya kung sino talaga si Monko, na nag-udyok sa kanya na magtaka kung ang mga makasaysayang tala ng hinaharap ay walang binabanggit tungkol sa kanya. Nahanap niya ang pagkagambala na lubhang nakakabigo, lalo na't nangyari ito sa isa sa pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Gayunpaman, alam niya na anuman ang krisis na nagdala kay Direktor Chin dito ay napakahalaga upang baliwalain. Pinalambot ang kanyang ekspresyon, lumingon si Yoon kay Monko at ngumiti ng mainit, sinabi sa kanya na kung ang sinabi niya ay tunay na nangangahulugan ng kanyang pinaniniwalaan, kung gayon ito ay isa sa pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Nahihiya muli, ang mukha ni Monko ay naging maliwanag na pula habang tinakpan niya ito ng dalawang kamay, hindi makapaniwala na babanggitin niya ang isang personal na bagay sa oras na ito. Marahang hinahaplos ang kanyang pisngi, humingi ng paumanhin si Yoon sa pagpapaliban ng kanilang pag-uusap at tinanong kung maaari nilang ipagpatuloy ito sa ibang pagkakataon. Habang patuloy na namumula ng husto, agad siyang pumayag, ipinaliwanag niya na mayroon siyang isang bagay na napakahalaga na tatalakayin sa kakaibang lalaki, at inutusan siyang bumaba sa bundok upang sumama sa iba. Tumango si Monko bilang pag-unawa, ngunit bago umalis, itinuro niya ng matalas si Direktor Chin at binalaan siya na sa paghusga sa kanyang kakaibang kasuutan, malinaw na wala siya sa tamang pag-iisip, at kung siya ay magbanta sa pinuno ng kulto, hinding-hindi niya siya patatawarin. Sa ilalim ng kanyang mabangis na tingin, si Direktor Chin ay tumango lamang ng masunurin. Habang si Monko sa wakas ay naglahos sa nalalatagan ng nyebe na daan ng bundok, pinanood siya ni Direktor Chin na umalis at mapait na naisip sa sarili na sa kanyang kasalukuyang walang magawang kalagayan, walang sino man ang maaari niyang bantayin. Nang sila ay nag-iisa na, binitawan ni Yoon ang kanyang pagkakahawak at ibinagsak siya sa nyebe, kuskus ang kanyang masakit na leeg. Si Direktor Chin ay puno ng pagkamangha. Ang kanyang stealth suit ay idinisenyo upang itago hindi lamang ang kanyang hitsura, kundi pati na rin ang bawat bakas ng kanyang enerhiya at puwersa ng buhay, na ginagawa itong halos imposibleng makita. Gayunpaman, madaling nahanap siya ni Yoon. Mahirap paniwalaan na ang mahinang bata na kanyang iniligtas 4 o 5 taon lamang ang nakalipas ay naging isang napakalakas na halimaw. Biglang, habang ang isang mahinang hibla ng chi ay nagtipon sa kamay ni Direktor Chin, agad na nag-ingat si Yoon at hiniling na malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Mabilis na itinaas ni Direktor Chin ang dalawang kamay upang tiyakin sa kanya na wala siyang masamang balak at kailangan lamang kumpirmahin ang isang bagay. Tumingin sa walang kapintasang chi restraint na pumapalibot sa kanya. Hindi niya maiwasang mamangha sa kahusayan ni Yoon, naniniwala na kahit si Chairman Chin, ang pinakadakilang martial na artista ng kanyang sariling panahon, ay nahirapan na atali ang isang tao ng ganito kaperpekto gamit ang chi lamang. Inabot ang kanyang kagamitan, kinuha ni Direktor Chin ang isang makinis na metalikong scanning device na agad na nakilala ni Yoon mula sa mga naitalang alaala ni Nano. Ang device ay naglabas ng isang maikling beep bago ipinakita ang mga resulta nito, na naging dahilan upang maglabas si Direktor Chin ng isang napakalaking buntong hininga ng kiginhawahan habang ang tunay na kaligayahan ay kumalat sa kanyang mukha. Natuwa siyang kumpirmahin na ang 7th generation nanomachine ay nanatiling perpektong buo sa loob ng katawan ni Yoon. Ang kanyang naunang takot ay malinaw na hindi kailangan, sapagkat paano matutuklasan o makakialam ng Blade God 6 Martial Clan sa isang makina na ginawa mula sa gadolinium. Ang scanner na ito ang tanging piraso ng teknolohiya na may kakayahang subaybayan ito. Kahit na gayon, isang tanong ang nanatili sa kanyang isip, bagamat nauunawaan na naalala ni Yoon ang kanyang mukha mula sa araw na itinanim ang nanomachine, paano niya nalaman ang titulong Direktor Chin? Tumingala,
eksaktong iyon ang kanyang itinanong. Mahinahong sumagot si Yoan na nakita niya ang titulo sa naitalang footage ni Nano, kung saan isang lalaking nagngangalang Dr. Beck ang tumawag sa kanya nito. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Direktor Chin sa pagkamangha habang napagtanto niya na dapat ay nakalimutan ni Dr. Beck na burahin o pag-higpitan ang mga recording ng laboratorio bago ilipat ang nanomachine. Tumingin pababa si Yoan sa kanya at sinabi na siya ay may hindi mabilang na mga tanong dahil si Direktor Chin ang mismong tao na nagbigay sa kanya ng nano. Naguguluhan, kumurap si Direktor Chin at tinanong kung ang nano ay simpleng pangalan na ibinigay ni Yoan sa nanomachine. Nang tumango si Yoan, biglang tumawa si Direktor Chin. Inamin na inakala niya yun ngunit nakakatawa na tinatrato ni Yoan ang artificial intelligence na parang isang tunay na tao. Agad, ang ekspresyon ni Yoan ay naging malamig na yelo habang tinitigan niya ang tumatawang lalaki at hiniling na malaman kung ano ang nakakatawa. Ang napakalakas na aura na naglalabas mula sa kanya ay agad na nagpatahimik kay Direktor Chin, pinuno siya ng malalim, primal na takot. Halos imposibleng paniwalaan na ilang taon lamang ang nakalipas ang nakakatakot na nilalang na ito ay isang walang kapangyarihang bata. Samantalang ngayon ang kanyang presensya lamang ay maaaring sumakal kahit sa pinakadakilang mga dalubhasa. Nagsimulang magtanong si Yoan ng tanong na dala-dala niya sa loob ng maraming taon, kung bakit pinili ni Direktor Chin na ibigay sa kanya ang nanomachine. Ngunit bago pa siya matapos, balisang kumilos si Direktor Chin upang ipahinto siya at nakiusap ng isang sandali. Huminga ng malalim, humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na ang direktor ay hindi ang kanyang tunay na pangalan, kundi isang titulo ng korporasyon mula sa kanyang panahon, katumbas sa katayuan ng isang matanda o tagapagbantay sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult. Tahimik na nakinig si Yoan bago hiniling ang kanyang tunay na pangalan, dahan-daang lumuhad sa isang tuhod sa nyebe, ang lalaki ay magalang na yumuko at nagsalita, "Paumanhin. Dapat ay ipinakilala ko ang aking sarili ng maayos ng mas maaga, dahil nakita mo na ang naitalang footage mula sa laboratorio, wala na akong dahilan upang itago ang aking pagkakakilanlan sa iyo." Matapos ang maikling paghinto, nagpatuloy siya ng may lubos na paggalang, "Ako si Chun Muyang, ang batang Panginoon at panganay na anak ng ika-117 na pinuno ng kulto, si Chun Mujin, iginagalang ko ang aking pinakamababang paggalang sa aking dakilang ninuno. Ang ika-24 na pinuno ng kulto ng dakilang demon ikong kulto, ang Demon God, Panginoong Chun Yo-won."